Nasa Kongreso na nga po itong proposed 7.2 trillion pesos national budget for 2027. Ito na po yung last full year budget ng Marcos administration bago po ang 2028 national elections. So may mga nangangako po ngayon na wala ng last minute insertions na mangyayari pagdating po sa BICAM Conference Committee. Ang dami pong mga iba't ibang budget watchdogs ang nagpahayag na ng kani-kanilang reaksyon pagdating po dito sa ating 7.2 trillion pesos budget. Hingan din po natin ng komento ngayon ang isang profesor at isa rin po sa nagbabantay sa budget natin taon-taon. Kasama natin from UP School of Economics, Professor Shelo Magno. Magandang umaga, Professor. Magandang umaga, DJ Chacha, Manong Ted, at sa mga tagapakinig po ninyo, magandang umaga. Good morning po, Professor. Thank you for being on the show. Bago po natin pag-usapan yung isa sa mga inuulit-ulit ninyo sa inyong social media accounts na dapat bantayan dito sa 2027 budget natin, which is the Local Government Support Fund or LGSF. Gusto muna naming marinig ang reaksyon ninyo overall. Kung bibigyan niyo po ng initial assessment itong 7.2 trillion pesos sa budget natin for next year, ano po ang tingin niyo dito? Ito po ba ay para talaga sa atin na? Medyo nakakakabayan, no? Kasi pag tinitingnan mo yung budget, nakikita natin na a portion lang naman dito ay nanggagaling sa revenue na kinikita ng gobyerno at may portion dyan na inuutang. At taon-taon ay pasikip ng pasikip yung portion dyan na talagang napupunta sa development. Dahil taon-taon lumalaki yung utang, syempre kailangan mong bayaran yung sweldo ng mga nagpapatakbo sa gobyerno, yung operasyon araw-araw. At pag tiningnan mo kung ilang porsyento na lang yung capital outlay na napupunta sa investment, ano? Yan ay around 16% na lang. Ang porsyento para sa kumbaga daily operation ng gobyerno, yan ay halos 70% ng budget at 15% dyan ay napupunta na rin sa pagbabayad ng utang natin, yung interest payment or financing. So ibig sabihin, paluit na lang ng paliit yung kailangan strategically gastusin para mapaunlad ang bayan. Over the years, naging issue po yung infrastructure project, mga insertions, etc. 2025, 2026, nagresponde yan sa pamamagitan ng pagtapya sa budget ng DPWH, no? Pero over the years, nakikita ko pa rin na marami pa rin na imbes na maging strategic ang paggasto sa pondo ng bayan, mag-focus sa mga malalaking infrastructure projects na talagang kailangan natin na magkaroon ng multiplier effect. Parang patuloy pa rin pagkakaroon ng mga maliliit tingi-tinging projects na nagpo-promote ng tinatawag nating patronage politics. At ito na nga yung binabanggit natin dito sa Local Government Support Fund na isang halimbawa ng item dito sa budget na maaaring magsulong ng sinasabi nating mas matinding patronage politics. Okay, let's talk about that first bago po yung kung magkano yung naging allocation sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pag-usapan po natin yan, Local Government Support Fund. Ang binabanggit nyo po dito over the years, simulan natin from 2025, from 23 billion pesos, biglang lobo ito pagdating ng 2026 at tumaas po ulit ngayong 2027. Para maintindihan po ng ordinaryong mamamayan, ordinaryong taxpayer na nakatutok sa atin ngayon, una muna, ano po ba itong LGSF? Saan ito ginagamit at paano po ito naiiba doon sa National Tax Allotment na regular nang natatanggap po ng LGUs? Alam niyo po, nagkaroon kasi ng pagbabago sa gobyerno natin. Matagal naman na to, 1991 Local Government Code. Naglipat ng maraming function ang gobyerno natin mula sa national government na ngayon dapat local government na ang gumagawa, katulad ng ilang serbisyo sa edukasyon, pangkalusugan. Nalipat po yan sa local government, no? So kung binigyan natin ng dagdag na trabaho ang ating mga local government, dapat may bahagi sila ng budget para ponduhan itong mga serbisyo na ito. So yun pong national tax allotment, isang formula po yan sa budget natin na automatically 40% ng taxes na national tax revenue natin ay napupunta sa local government. Ginawa po yung formula para hindi na nanghihingi, hindi na nagmamakaawa ang ating mga local government sa national government. Kasi nga, binigyan natin silang dagdag na trabaho, dapat may katapat na pondo para dito. So yung NTA po o National Tax Allotment, automatic po yan na inilalabas sa local governments. Kaya lang over the years, napansin po natin kasi ang formula lang ng NTA, tatlo yung basehan. Isa ay yung populasyon, pangalawa ay yung lawak ng lupain, pangatlo equal sharing across
types of Mm. LGUs. Ang Mm. nakita po natin, nagkaroon ng bias in favor of cities. So, ibig sabihin, malalaking lungsod ang may malalaking Malalaki. nakukuhang share, katulad Oo. ng Davao City, Quezon City. Oo. Pero ang katotohanan dyan, hindi lang sapat na yun ang maging sukatan kasi halimbawa sa mga local governments natin, mataas na incidence ng poverty. Dapat nakikita yan at nakukonsidera. Halimbawa yung vulnerability sa baha, sa mga sakuna, nakikita din dapat yan. Ano? So may iba't ibang indicators na kailangan dapat nagiging basehan para bigyan ng tulong ang ating local governments. So matagal na pinag-uusapan 'to, dapat matagal na 'tong ni-review ng Kongreso at Mhm. dapat binago ang formula na 'yan. Talaga naman 1991, 2026 na. Wala pa ring nangyayari sa formula na 'yan. So ang isang naging approach ay magkaroon ng Local Government Support Fund. Mhm. Marami po yung purpose, halimbawa developmental. Halimbawa ako yung national government, magtatakda ako ng priority. Tingin ko, halimbawa, national crisis ang stunting. Magbibigay ako ng pondo. Dapat very strategic kung sino yung mga LGUs na dapat mabibigyan. Kailangan ng dagdag na infrastructure para sa halimbawa flooding dun sa mga areas na talagang vulnerable sa pagbabaha at Hmm. pagbabagyo. Hmm. Diyan bibigyan ng pondo dahil nga hindi yan nakokonsidera dun sa NTA. Oo. Kaya lang Oo. over the years nakita natin na nagiging sobrang discretionary na itong local government support fund dahil in effect, meron kang gantong pondo at yung executive branch ang nagde-determine kung sino ba Ang sa babagsakan. mga local governments natin ang Oo. makakatanggap ng pondong ito. So pag Oo. tiningnan mo, ano yung mga items na nandito? So pasok na naman dyan ang multipurpose building, may mga Mhm. water system, lahat ng local projects na maaaring hingin ng local governments natin sa national government. So hindi na flood control ang Newport? Ito na po bang LGSF? Marami, Marami DJ bukod pa Chacha. dun, marami. Okay, So ito na nga yung kwento, 'di oo. ba? So dito sa Local Government Support Fund, napaka-discretionary niya. Hmm. Malacanang ang magde-determine sino ang mabibigyan ng assistance Oo. among our local government units. Oo. No, yung financial assistance to LGUs halos mahigit dumoble kasi Oo. from 18.9 billion noong 2025 naging 37 billion 'yan. Hmm. 2026 at ito yung malala, no? Copy-paste sa 2027 kasi pag nag-budget ka, 'di ba dapat itemize 'yan? Mm. Bakit eksaktong-eksakto yung Mm. numero mula 2026 hanggang 2027? Isang red flag po 'yan, ano? Oo. Maliban sa financial assistance sa LGUs, meron ka pang barangay development program assistance naman sa mga barangay and then the growth equity fund. So 'yan Hmm. yung mga items na napaka-discretionary kung ano ba talaga yung mapopondohan? Local roads ba yan? Public market ba yan? Mga tulay ba yan? At kung sino ang makakatanggap niyan, Malacanang lang ang magde-determine doon. Opo. So akala natin, nangyari to kasi 2025, ito yung nagalit yung taong bayan sa flood control projects, 'di ba? Hmm. Tapos biglang, o sige, liitan na natin yung budget ng DPWH. Saan napunta? Actually, ang lumaki doon ay yung mga ayuda at itong LGSF fund kasama doon sa mga lumaki at lumobo. Ito na nga, 26, 2027. Ang nakakatawa doon, iisipin mo, DJ Chacha, Hmm. baka sabi ng Malacanang, uy, kailangan na rin naming makihati dyan sa pamumudmud ng infra projects, hindi lang yung mga congressman sa kanilang leadership fund. Hmm. Kaya dagdagan natin yung budget natin sa LGSF. Yun po Oo. yung pangamba natin dito. Oo, kanina na-explain niyo po, no, kung paano kino-compute yung binibigay from the National Tax Allotment for LGUs. Pero Mm. kasi 1.32 trillion pesos po yung nakalaan dyan for the 2027 budget. And here's another 58.32 billion for LGSF. Professor, kung may well-explained pero para sa inyo hindi dapat kung saan malaki, kung gaano kalaki yung populasyon, gaano kalaki yung lugar, doon napupunta yung mas malaking budget. For LGSF, wala talagang klarong framework kung paano kino-compute at binibigay ng executive sino yung makakatanggap ng malaki? Walang Wala, ganon? napaka-discretionary po 'yan sa executive. Alam mo, tama naman at dapat naman mayroon din talagang ganitong pondo, 'no? Kasi halimbawa may automatic appropriation sa LGUs pero halimbawa may mga flagship program ang national government at gusto niya mag-align ang local government. Halimbawa, health.
kailangan prioritize na talaga natin, kailangan magkaroon talaga ng mga health centers na mayroong mga facility equipment, 'no, para magawa natin yung PhilHealth na pinapangako kasi alam natin walang mga ganyang facility. So, maglalaan ako ng ganito kalaking pondo, 57 billion, lahat ng local governments na kulang ang facilities, dito natin kukuhanan yung pondo. Ang pinakaimportante sana dito ay may malinaw na framework or mission. Ano ba yung priority natin? Ano yung tatargetan natin? Pero kung ganito kalawak yung menu, parang anything goes, na Mm. i-request ng LGU at Yes. bahala ako, Malacanang, kung ano Oo. ng sinong bibigyan kong LGU, dito na pumapasok talaga yung posibilidad na magagamit ito in preparation for 2028 elections. Okay. Medyo malayo pa yun. Oo, Pero pero alam naman natin ang preparasyon yun ay na nga. mangyayari Pero sa ang tingin na dito, 2027. katulad mo, ang tingin dito ng ibang budget watchdog, considered na po ito as an part, magiging posibleng maging parte ng election budget ng ilan sa kanila. Pero Professor, ito nga, so anong po pwedeng gawin dito? Meron pa po ba tayong pwedeng gawin para mabantayan kung paano ipapamahagi itong LGSF? And also, Yes. from last year, dun sa LGSF, na halos ganito rin kalaki yung ibinigay na budget ng Kongreso, more than 50 billion pesos. Sino po ang LGU nakatanggap ng bulk? Yan. Oo. 'Di ba maganda nga sana at pina-publish sana ng DBM yan, yung listahan ng mga LGU, sino ang nakatanggap at bakit nabigyan. Para magkakaroon tayo ng analysis, sino-sino ba 'tong mga LGUs na 'to? Ito ba yung mga malalapit sa Malacanang o ito ba yung mga pinaka-vulnerable talaga, yung pinaka-nangangailangan talaga? Kasi ang mga LGUs may iba-ibang capacity rin yan para mag-raise ng revenue nila. Halimbawa, Makati, Quezon City, ang daming tax na nakokolekta na niyan, 'di ba? Kailangan pa ba niyan ng assistance? Kumpara sa mga LGUs natin sa halimbawa sa Samar, sa Leyte, sa Mindanao, na mas hirap sa pangongolekta ng tax kumpara sa mga syudad natin. Pero maganda nga sana na napapublish yung mga LGUs na yan na nakatanggap na noong nakakaraang taon. Okay. So wala namang pag-asa to. Pupunta na ba to talaga sa political activities at agenda ng Malacanang? Pinag-uusapan po yan sa Kongreso at ang challenge natin sa Kongreso ngayon ay maglatag ng malinaw na objective at framework at criteria sa paglalaan ng LGSF para naman po yung ating mga local governments ay hindi kailangang magpalakas, sumipsep sa Malacanang para mabigyan ng extra pondo. At kailangan malinaw yung mission na ano ba tutok natin? Health, education, social protection, environmental Opo. management, yung mga Opo. ganun. Sige po. So, again, sa tanong po ni Chacha, how can we compel the DBM to make public ang alokasyon ng bawat LGU dito pa lang po sa LGSF kaya na ito? Alam niyo Manong Ted, naniniwala ako ngayon sa power ng social media. Halos lahat ng mga Pilipino nasa social media na. Yung pagdi-discuss natin dito, yung pag-iingay natin ay dagdag pressure Okay. para mag-demand ng accountability sa gobyerno. Kung iisipin nyo, a few years ago, hindi bukas ang diskusyon dyan Okay. sa budget, no? Ngayon, naka-livestream na yung BICAM. So, sana po yung ating mga kababayan ay patuloy na pag-usapan ito. Pero, ito po yung catch kasi. Pinag-usapan natin 58 billion para sa mga maliliit na infrastructure programs na to. Pero pag pupunta ka sa DPWH, meron na namang ganyang item Yes. Opo, na ganyan opo. na naman ang pinopondohan, 'di ba? So, Opo. So, kanina binanggit ko, kanina binanggit ko na sana naman ay hindi tingi-tingi ang pagpondo sa development natin dahil halimbawa ang mga kailangan natin ay big infrastructure projects, railway, sports, ganyan. sige. So, ganito ma'am ha, para ho mas maunawaan ng ating mga kababayan kung gaano po kalaking pera ang pinag-uusapan at kung gaano po kalaki ang nawawala sa atin, magkaroon po tayo ng imahinasyon dito ho sa pagwawaldas sa pera ng bayan at paggamit nito sa politika. Ihiwalay lang natin ha. Una, ito pong NTA, itong National Tax Allotment. Ngayon pong proposed 2027, it's 1.3 trillion, right? Yes. Okay. Itong NTA na ito po nga yung sinasabi po ni Ma'am Cielo na desisyon ng Supreme Court, no, na 40%
ng National Tax Collection. Kasi pati customs, meron na pong parte ang mga LGUs gaya po ng Internal Revenue Allotment dati. Pero ngayon po, mas malaki na ito. Okay. Ito pong NTA na ito, nasa budget na po ito ngayon, di po ba? Proposed budget, Yes. right? Okay. Pero dito po sa proposed budget na ito, wala pa pong klaro kung sino makakatanggap ng may pinakamalaki. So far, ano ho? Wala pa. Sa NTA po, klaro po yan kasi may mga specific percentages po yan. So, halimbawa, 40%, malinaw po ilang porsyento ang pupunta sa probinsya, ilang porsyento ang pupunta sa Cities. mga cities at saka Okay. municipalities. Ang formula po dyan ay naaayon dun sa populasyon ng isang LGU, sa kanilang land area, and then paghahati-hatian din po equally ng mga, halimbawa, lahat ng barangay, Yes, lahat ng okay. city, lahat ng Ang akin po municipality. tinutukoy na ano ho, kasi ngayon, kumbaga estimate pa lamang ang mangyayari kung magkano tatanggapin ng bawat lalawigan at city dito po sa proposed budget na ito kasi nga may formulang sinusunod. Pag-check ho namin, Madam Professor, sa ngayon sa website ng DBM, ang pinakahuli lang na notisya sa mga nakatanggap po ng malalaking alokasyon ng NTA so far ay noong pa pong 2021. So far ang pinakahuling balita po na amin nakuha. At dito po, halimbawa na lang sa Region 3 na nakatanggap ng 63.8 billion, ang Bulacan na number 1, 5.09 billion. No? Ito po ay 2021 lamang. So kung meron na pong ganyang kalaking halaga ang lalawigan ng Bulacan halimbawa po, over and above niyan, makakatanggap pa rin po sila. Depende sa koneksyon sa Malacanang, nito pong binabanggit nyo ninyo ni Chacha na LGSF, right? Yes, tama po kayo, Manong Okay, Ted. sige. So maliban dyan, meron pa ho silang provision para sa mga proyekto ho na naman, para ho sa mga flood control halimbawa sa Bulacan, di ba? Meron pa rin yun. Yes. Okay. Sige, para lang ho nyo ma-imagine maliban po dyan, kung inyo pong pupuntahan, ito pong 18 na panuntunan galing sa DBM ng LGSF, 18 ito Kasama din po dito, malawak ang pwedeng paggamitan ng pera. Even po yung pagbibigay ng medical assistance, lahat. Kasama po dito, etc. Na pwede mo naman ding i-charge sa maifif. Yes. Di ba, ma'am? Opo. Tama? Pwede mo Tama po, Manong Oo, Ted. tama. So, pwede mong i-charge sa maifip. Ngayon, pwede po dito sa mga walang pamasahe, sa mga may problemang pamilya, pwede kang sa AX. Yes. Yes, opo. So kumbaga po, 'di ba Ma'am Shelo, kumbaga pag inisip natin ito, yung paggagawa ng DBM ng proposed budget ng NEP at pagbuo ng Kongreso, para bagang hindi na wala na hungang focus na ito ba ang kailangan? 'Di ba? Para bang yung pagbabudget po sabog-sabog na isa lang adhikain na maging pogi yung politiko. Yes. Yung pong tingi-tingi, maraming bulsa, pinaghiwa-hiwalay, pero halos pare-parehas naman ang profile ng mga proyektong ito. Maliliit na projects, pagbibigay ng ayuda, nakapasok sa iba't ibang opisina at ahensya. Katulad ng sinabi niyo, Manong Ted, tama po, walang focus. Kung sabi nga natin, palaki ng palaki yung utang, ang daming binabayaran, di ba kung ikaw ay isang ordinaryong institusyon, magpapanik ka na dyan. Kailangan siguraduhin mo, itong natitirang pera mo ay very strategic yung paggagastosan mo. Kung ganito yung nakikita natin, hindi po tayo magtataka kung bakit 2.3 lang ang growth ng ating GDP at ang ganito ang klase ng development na na-experience natin. Sa Quezon City po, sa Metro Manila, sa 2021 lang po ito ang Quezon City po may sariling tax collection at namamayagpag at sinasabi na kami ang pinakamayaman na lungsod kasi ang laki ng aming taxes, no? Pero over and above sa kanilang kinikita for 2021, 6.7 billion. Ang NTA po ng Quezon City. Maliban dyan, tagtad pa sila ng proyekto sa mga distrito ng DPWH, ma'am. Di ba? So ang tanong nga natin, saan napupunta pera ng bayan? Exactly. At ayan po yung nakakalungkot kasi pag tiningnan mo yung profile ng buong Pilipinas, baka nga nako-concentrate pa yung mga gatong assistance or pondo dun sa mga mayayamang lugar. At yung mga LGU, local governments natin, na hirap, walang tax collection halos, mahina ang economic development, sila pa yung hindi rin nakakakuha ng tulong unless malakas si mayor or si governor sa Malacanang.
Ma'am, how do we solve this problem maliban sa pag-iingay po sa social media? Kasi wala na ho tayong magagawa kung makakapal na po sila, ma'am eh. Kung mga manhid na po sila dito eh. I mean, may problema po talaga sa mismong pag-formulate pa lang ng ating budget. Meron pa hong problema from the very beginning. Parang ganun po itong resulta ng ating pinag-uusapan. Manong Ted, alam nyo, leadership problem na po talaga to eh. Kasi alam nyo, ito pa, isang kwento na nakakalungkot 2020, 24, 25 din naman dito pinag-uusapan natin. Kasi naalala nyo nung kinuha yung pondo ng PhilHealth at saka PDIC. Importante din to kasi ngayon po pinipressure namin na ibalik din yung pondo ng PDIC eh. Akala natin ang pagkakagastosan ng pondong ito ay talagang malalaking development program, hindi po ba? Ni-require ng Supreme Court ang DBM, i-disclose nyo kung saan nyo ginastos yung mga pondo na yan. Dahil sabi nyo, ipopondohan ng unprogrammed appropriation. Alam nyo ba, Manong Ted, paglabas, halos 80% ng mga pondong yan ay napunta pa rin sa DPWH. At dun sa 80% na yon, ano yung pinagkagastosan? Ganito pa rin, flood control, multipurpose building, akala natin yung mga malalaking foreign assisted projects na, hindi ba? Pero sa bandang huli, itong PhilHealth Fund na kinuha at PDIC na kinuha ay napunta pa rin sa mga maliliit na tingi-tinging projects na nagsusulong pa rin ng patronage politics. Kaya hindi ito one time lang na ngayong 2027. Over the years nakikita natin ito at ito ay leadership problem na. Kasi hindi ba sabi ng Pangulo, hindi niya alam kung ano itong mga fund na to na binabanggit. Siya yung Pangulo, siya yung in charge, siya yung nagsiset ng direction sa development agenda natin. Siya dapat ang nagsisend ng signal sa Congress or sa Senado. Paano ba natin dapat ina-allocate itong maliit na pondo na natitira for development? Kaso yun ang nakakalungkot kasi nakikita mo yung budget ng Malacanang, tingi-tingi. Pag tinignan mo yung budget ng DPWH, ganun din ang nature. May mga flood controls, multipurpose buildings, sports facility, diba? Opo, yes ma'am. Leadership problem. Kasi hindi ka maaaring maghugas ng kamay na hindi ko alam yan. Kasi nga, Exactly. yung NEP nagsisimula sa inyo. Yes. I mean, malungkot na katotohanan, ma'am. Kapag leadership problem na po, ang lalim na ho nito, ma'am. Kasi alam mo Manong Ted, pag tinignan mo ng mga nakakaraang eleksyon, malaki yung problema ng Pilipinas. Ekonomiya yung problema natin. Sino ba yung mga nasa posisyon? Halimbawa na lang, sorry, ililink ko rin to. Pinag-uusapan, Paxilica, parang it's Okay. something big in investment opportunity sa Pilipinas, diba? Kung Okay. pinag-iisipan natin, ganito kalaking industriya daw ang papasok opportunity. Di ba kung ikaw yung presidente, kailangan technically capacitated ang ating mga mamamayan. Kailangan meron silang skills na tutugma sa mga matataas na malalaking trabaho makukuha nila dyan para mataas na sweldo, di ba? Nakita ba natin yun sa budget? Magkano yung allocation sa CHED? Hindi ba dapat sa CHED yan at nag-a-align na dapat pinapaaral na natin ng engineering, masteral, PhD ang ating mga estudyante para high-skilled sila pagpasok nitong Paxilica? Hindi naman yun yung nakita natin sa budget. Nasaan ang investment sa human capital? Anong klase yung budget sa edukasyon at kalusugan? Binawasan Anemic po pa yung rin. binawasan po yung state colleges ng 2.42% yung kanilang budget. So, inconsistent. I mean, kung ikaw ang presidente, ikaw ang nagpapatakbo ng gobyerno, inisip mo na agad dapat industrial policy, human capital, Opo, pagpapataas ng abilidad ng taong bayan para tumaas yung capacity para kumita. Ano yung nire-reflect ng budget natin? Budget cut para sa tertiary education. Mukhang inconsistent kung development talaga ang pinag-iisipan, hindi po ba? Maari siguro sabihin din, ma'am, na yung budget maliban sa turing na election budget is a survival budget for you to survive politically. What do you Ayun nga think? po yung nakakalungkot kasi talagang, kumbaga, grease money na lang to eh. Maging popular ka sa taong bayan, nagbibigay ka ng ayuda, Okay. may maliliit project na makikita yung pangalan mo. Pero kung big infrastructure projects talaga yung kailangan natin para yung mga produkto na magsasaka natin, nadadala talaga natin sa mga pamilihan, mapoprocess yan, hindi yan nabubulok. Taon-taon na lang, ang dami nating inilalaan sa infra. Pero pag na-discover pala natin, ay, flood control na ghost or substandard. Di ba yun yung nakakalungkot Manong Ted? Kasi
ang liit na ng budget, inuutang na natin, binabayaran pa nating mga Pilipino, akala natin nakikinabang tayo dahil sa mga patingi-tinging proyekto, pero ang overall impact nito sa development nakakadismaya po. Kasi simple lang na may formula na yan eh. Sino ba dapat talagang iniinvesta ng gobyerno? Yung mga tao, through education, through healthcare. 'Di ba? Malalaking infra kasi kung magpagawa tayo ng malaking railway para makonekta yung ating mga probinsya, maganda yun, 'di ba? Pero konting EPA lang yun kumpara sa napakaraming multipurpose building or basketball court o waiting shed na pwedeng Opo, ipagawa. sige. Mas nakaka-epal ka dun 'di ba? Opo. So, Ang ma'am, nagiging ganito. priority, tama ka, political survival, Manong Ted. Opo, sige. So, ma'am, well, kasi ngayon, ito na po yung NEP. Propose na po ito at kakalikutin, pag-aaralan daw ng lower house and Senate. Mukhang, ah, in the end, aaprubahan pa rin ho naman nito and more patronage eventually po. So, again, ito na, Manong Ted, pinag-uusapan natin yung LGSF ha. Pag pumunta ka sa DPWH, meron pa dun yung convergence budget. Baka ho Halos nakaligtaan nyo, ma'am. parehas. Baka nakaligtaan nyo rin po, ma'am, na over and above ito pong LGSF na ito, meron pa tayong NTF-LCAC. Yes, exactly. Lumaki rin NTF-LCAC yan ha. for the proposed budget, ito po ay 9.7 billion at yan para sa mga barangay din sa mga LGUs. Mhm. At ganun din po ang nature ng mga project na to, no? Pwede ring farm to market road, at kung anong maisip barangay na ma-request sa ating local government. Ito ngang convergence, Manong Ted, di ba dapat convergence yan between agencies? DPWH ang mag-implement ayon sa plano ng DepEd, Department of Transportation. Pero nung mga nakakaraang taon, may nadagdag na items na rin dyan. Nandyan na rin yung sa GIP at saka yung mga priority projects ng Pangulo. Ano yun? At malaking porsyento yan ng convergence ha. Balik ka dito sa flood control, multipurpose building, sports facilities. Nasa ng convergence doon, 'di ba? And to think, malinaw na kapag tiningnan mo yung item na to ay sinasabing priority projects ng Pangulo. At so paano sinasabi ng Pangulo na wala siyang kaalam-alam dito sa mga flood control projects na to? Sila yung nag-insert ng mga items na to sa NEP, 'di ba? At sila yung nag-release ng pondo para dito. Sige, ma'am. So, well, sa ngayon po kasi baka sa mga nakikinig natin, sumakit na po ang batok. Baka yung iba po napagod na at sinabi, nako, itong mga gantong uri po ng paulit-ulit na lamang ng mga diskusyon. Ma'am, ano ho solusyon dito para ho sa bayan? Maari pong kasi ang bigat nito, ang lalim, pero ito nga po ang nangyayari paulit-ulit. Kaya po tayo nasa sadlak dito. Kaya dapat ho talaga, alam natin, ito pong binubuong budget na ito taon-taon. So, ma'am, ano ho talaga ang solusyon dito para hindi po nangyayari ito? From the very beginning, doon pa lang po sa formulation ng National Expenditure Program. Nako, Manong Ted. Ito pa nga, 'di ba pinag-uusapan na, blockchain na natin yung budget na yan, hindi ba? Kasi nga, okay, ang reality naman, talagang magkakaroon ng mga gantong item sa budget. Kailangan ng tulong ng LGUs, kailangan natin ng infrastructure program. Ang pinakamalaking problema natin ay paano ba ina-identify itong mga priority projects na to? Naka-align ba to sa development? Hindi natin sinasabing, huwag kayong gumastos sa infra. Kailangan natin ng infrastructure projects. Pero kailangan nagpa-prioritize tayo at align dito sa ating development agenda. Kaso ang nangyayari sa mga ganitong pondo, tingi-tingi, hindi malinaw ang objective. Ang nangyayari sa pag-identify nito ay kung ano ang mga priority projects ng mga politiko na pinaka-visible. Dahil ang gusto nila ay manatili sa power at ma-elect. Dahil tayong mga Pilipino, gusto natin ng mga visible projects. No? Yung binanggit natin kanina, leadership problem na yan. Pero may mga systemic approaches na pwede natin gawin. Una, isulong na nga natin itong pagba-blockchain para masigurado na kung anumang items ang papasok dito sa budget, yan ay nagmumula sa isang development plan. Number 1. Number 2, kailangan maging bukas. Ngayon po kasi bukas ang budget process natin, nakikita natin naka-livestream. Pero yung planning part, nung pine-prepare ang NEP, yan po ay nagsisimula palang buksan sa mga civil society organizations, sa mga watchdogs. Kailangan po mas maging systematic pa ang pagbubukas na yan. At kailangan mas lalong maging dikit ang planning mula sa regional, mula sa mga munisipyo, sa mga cities, paakyat sa national.
At syempre yung pinakahuling solusyon natin dyan, alam mo Manong Ted, minsan nakakapagod, pero ito yung nakakatuwang pagod. Kasi for the past years, talagang nag-increase na rin naman talaga ang awareness ng mga tao tungkol sa budget, tsaka sa pagbabantay dito. Kasi ako matagal ko na itong ginagawa, naabutan ko pa yung panahon na walang soft copy yung budget, tsaka ini-encode pa. Pero ngayon, nagbabantay na yung taong bayan, nagtatanong. So this is a good development na kahit nakakapagod na pare-parehas ang kwento taon-taon, medyo nagbabago naman. Pero nakikita mo pa rin yung pamamaraan ng pagtatago at pag-create ng opportunity for corruption. Yung pang-apat, kailangan na po talaga natin kikilalanin, no? Na hindi na sapat na sinasayaw-sayawan lang tayo ng mga politiko natin. Dahil tayo rin namang mga Pilipino ang nagdurusa kapag ang gobyerno natin ay pumapalpak. Ngayon pong pagkakataon na to, napakalaki ng problema natin sa ekonomiya dahil kailangan nating palaguin yan kung gusto nating umangat ang klase ng buhay natin, kung gusto nating magkaroon ng better education services, better health services. Ito nga pong budget natin hindi pa binibigay yung tamang budget for PhilHealth. No, yan ang madalas din nating sinasabi. Kung hindi tayo mag-elect at maglalagay ng mga leader na talagang malinaw ang misyon na ayusin ang kalagayan ng ating bansa at hindi lamang iniisip ay yung pananatili nila sa kapangyarihan, Thank you ay po. ganito na lang po talaga tayo at magiging paulit-ulit ang ganitong sitwasyon. Thank you po, Madam Professor. Dito po sa inyong ibinahagi sa amin ng mga kaisipan. Yan po ang palagay ko magandang simulain eventually. Panahon na para po tayo makadiskubre, makakita ng mga bagong uri ng leader. Maliban dito po sa mga apelyido ngayon, sa mga nakaupo ngayon, sa mga popular ngayon, baka po meron na iba po talaga ang uri ng panunungkulan, yung totoo. Especially po nagsisimula sa pagbubuo pa lang ng budget. Palagay ko po you will agree na panahon na po sa mga Pilipino na maging bukas ang kaisipan sa paghahanap ng mga bagong Manong uri, Ted, bagong siguro uri ng may leader. isang paalala lang. Alam niyo po, madalas natin pinag-usapan yung budget, maraming pera, etc. Kapag ka utang ng utang ang ating bansa, babalik din po sa atin yan. Alalahanin niyo, nung tumaas yung VAT natin from 8% to 10%, naging 12% yan, no? Kasi ito yung mga bagay na hindi natin pwedeng takasan, Kapag ka hindi naayos at nadidispalko ang pera ng bayan, tayo rin po ang magbabayad niyan sa form ng mas mataas na tax. Kaya hindi po natin to pwedeng i-ignore at kailangan po talaga nakikialam tayo. 66% na po ang GDP, ang debt to GDP ratio, ma'am, no? Lagpas na po sa threshold at yung binabanggit po ninyo ay kumbaga signos na ngayon na Yes. utang ka lang ng utang, bukas mangkalawa po, yung utang na yan ay haharapin po natin at sa pamamagitan din po ng mas maraming buwis, ma'am, and eventually po yung effect nito sa pangkalahatan sa atin pong bansa. Yung nangyari po sa ibang mga bansa na wala na pong balor ang kanilang mga pera. Tama po. Tama po, Manong Ted. Kaya nakakalungkot po talaga to. Balikan nyo lang, ano bang klase ng edukasyon yung nakukuha ng ating mga anak? Opo. Anong klaseng health service yung nakukuha natin? No? Yan po yung katumbas ng lahat ng tax na binabayaran natin taon-taon. Opo. Okay, ma'am. So, bagamat ang ating pong kwentuhan malungkot kasi nga sa katotohanan na nangyayari sa ating bayan, may pag-asa pa ang bayan. At ang Hindi po pag-asang tayo yan, dapat yan nawawala ng pag-asa. opo, may pag-asa pa po ang bayan sa pamamagitan po ngayon ng paghahanap ng totoong mga leader na dapat manguna po sa bayan na ito. Salamat, Profesor, at sa ulitin po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo.